Yo, what is up YouTube world? This is your boy Tiny Montana. Welcome sa bagong episode at ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Ito ang Season 4 ng Rate My Bar, kung saan kumukuha kami ng 6 na tiga-4 na linya mula sa mga random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. At wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin na makakasama sa kwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan, isa sa mga pioneers ng Pinoy Hip Hop, isa ring personal na idol ko pagdating sa music mula sa grupong Sun Valley Crew, at isa ring abogado. Pare, binibigay ko sa inyo, ILJ. Let's get it! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo na sa Montana. Boy tayo naman Montana. Boy tayo naman Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo naman Montana. Yo, what up? So, let's go, let's do it! Yun, Kuya ILJ, maraming salamat at pinagbigyan mo ako dito sa isang episode ng Rate My Bar. Actually, nung season 1 pa lang, isa ka na sa mga gusto ko i-invite pero nahihiya pa ako. Kasi parang, syempre, ayoko namang mang-istorbo. Though online lang naman siya, pero syempre, it will eat up yung time nung guest ko di ba? So, thank you, buti pinagbigyan mo ako, Kuya, dito sa season 4 na tayo ngayon, by the way. Thank you rin, Tiny, sa pag-imbita mo sa akin. I'm honored to be here. Nasubaybayan ko yung itong podcast mo, itong show mo. And of course, honored ako kasi ang lalaki ng mga guests mo rito, kaya na-touch ako na naisip mo ako. Thank you. Actually, Kuya, ang noon nung ginawa ko yung podcast na to, parang ang sabi ko, syempre, mai-invite ko lang dito most likely yung mga kahit pa paano yung mga dikit, mga kakilala, mga nakausap ko na, ganyan. Pero nung habang tumatagal, sabi ko, especially itong pagpasok ng season 4, parang gusto kong magdig ng mas malalim sa roots ng OPM hip-hop. So parang sabi ko, as much as possible, gusto kong talagang ma-invite dito rin yung mga pioneers natin, kagaya nyo, at iba pa. So, sobrang thankful ako at pumayag ka, Kuya. So, Kuya ILJ or Kuya Roy, gusto ko lang itanong sa iyo to. Ito yung usual na tinatanong ko sa mga nag-guest sa akin dito kasi I wanna dig deeper nga. Kuya, ano bang nagpa-hip hop sa iyo? Like paano na-introduce sa iyo yung rap music or yung, let's say, yung hip hop as a culture in general? Ang ganda ng tanong mo. Sa aking sa hip hop, with hip hop, I would probably attribute my falling in love with the culture nung yung tumira kami sa US. Kasi my father's a diplomat sa foreign service, tapos he had his tour of duty doon sa Washington DC. Okay. This was in the year 1991. Anong age ka nito, Kuya? Mga ilang taon ba ka nito? Mga nasa 15, 16? Okay. Or maybe 50, maybe younger, 14. So, first time namin sa US, buong pamilya nag-migrate doon because of my dad's work sa Philippine Embassy. So, we lived sa Fairfax County, specifically sa Western Virginia. Tapos we went to a public school kasi. Public school yung namin. Sir, community school lang talaga doon sa area nyo? Something like that. So, I first went to Dogwood Elementary School, tapos Langston Hughes sa intermediate, tapos I went to high school sa South Lakes. So dito sa Western Virginia, sa Fairfax County. So doon sa environment na yon, doon ko talaga nakita firsthand yung hip-hop culture. So when we say culture, andun sa basketball court, folks just vibing out, neighborhood kids vibing out with the boombox to, EPMD, tapos, the DOS Effects, Dr. Dre drop, Snoop Dogg and Dr. Dre drop somewhere around that time. So doon ko nakita talaga, pati yung forma. Tapos sa school mismo, like in the school, like you would see folks, banging on their desk,
yung may para mag-beat, Para mag-beat. freestyle. So it's there, andun sila andyan siya. Tapos pag uwi namin sa school, andun mismo like around 3 p.m. naalala ko pa yung oras yung naalala mo yung yung sa BET, Rap City. Yes, Rap City. Sa Rap City, tapos Yo MTV Raps sa gabi na yon. So I would be in tune with that. Tapos sa radyo, piniplay doon ko narinig yung Souls of Mischief. Yun nga, nabanggit ko, Das Effects, Dr. Dre, tapos mga 94 nandun pa kami. So lumabas yung Illmatic, tapos lumabas yung Cream, Wu-Tang. Illmatic ni Nas. Illmatic ni Nas. So lahat yan parang andun. Tapos kasi yung neighborhood namin sa Virginia, we lived in a small house. Tapos right just a few meters, it's like we call it the Greens Apartments. It's like yun yung like the ghetto side or the more hostile side. Parang let's say projects, mga ganon type of shit. Our version of projects, a lot of minorities. So, doon lang yung pinakamalapit na basketball court. And then the neighborhood kids, kami sa may cul-de-sac kami, right beside it. And then we play football. So andun yung Kuya, sorry, environment itself. not to cut you off, Kuya. Sa US po ba, when you say minorities, ito po ba yung iba't ibang race na magkakasama sa isang area? Like mga Asians, that's whatever. I might be wrong right now kasi baka yung how everything evolved, baka mali yung term ka na minorities. Gusto ko lang di mali na. Yun yung term na pumasok sa akin, please don't judge me about this. Pero I say minorities because it was back then maybe in the early 90s, parang yun yung where the Asian folks, African American folks, Mexicans, dun sa area na yun. So I might be wrong to say minority, but dun siya. So dun ako medyo na immerse, that type of environment. So doon ko talaga na. So Kuya, so nung nasa US ka, dun mo nakita talaga yung hip hop culture. Kasi kagaya ng ibang mga hip hop heads na interview ko way back, parang nagsimula sila parang si Med Messiah, di ba Kuya? Nakwento niya magkasama raw kayo before, nagkasama raw kayo. Siya dancer daw siya before So ikaw ba music kagad yung pinasok mo sa lahat ng element ng hip hop or nagtry ka magsayaw or what? Paano ba? Pagdating sa hip hop, strictly hip hop, sa MC talaga. MCing, because I remember I would give in my neighborhood, the Greens Apartments, I had a neighborhood kid, a friend, his name is John, and then Terry, and then I saw them freestyling, nag-freestyle sila, we beatbox, and then some folks would even sing, because lumabas din yung Diary of Bad Bang, and the first album of Jodeci, so it was like all popping, so everyone was singing, dancing, freestyling, tapos some folks would get the instrumental of some songs, just tape it, tapos would rap over it. So doon ko talaga nakita. So MCing talaga yung I fell in love when I saw it right under my nose. People just rapping. And then, yung lumabas yung Cream ng Wu-Tang. Yeah. Yung everyone's dissecting the verse of Raekwon, parang anong sinabi niya doon. So everyone's like in that mindset, and you see folks just rapping and trying to be like, yo, this guy's like the Raekwon of my neighborhood. Ano man? Yeah, so yun yung MCing talaga yung sa akin I don't know how to break dance actually. So Kuya, you stayed in the US for how long? Kailan kayo bumalik dito? That was 90 till we came back mga 95ish, so I was there for like just a brief short 5 years na at a critical moment, like a late adolescent na doon ko talaga na-absorb. So it's a short time lang. Pero prior sa pagpunta nyo sa Amerika, Kuya LJ, may idea ka na about hip-hop nung bago kayo umalis? Or totally sa US mo lang talaga nalaman yung culture na yun? Wow, that's a good question. Na-discover ko na gusto ko tong music na to, tong genre ng music na to, because
before moving to the US, doon kami tumira sa Abu Dhabi. Kasi my dad's, di ba, sabi ko na he's in Okay. foreign service, so may tour of duty siya. So prior to his assignment sa US, he was assigned to the UAE. Tapos, that was around the late 80s. Tapos, if you remember, Bobby Brown, the New Edition. So Bobby Brown is sa mga kanta niya, like Every Little Step, My Prerogative. There's like a rap part. So, and then I was heavily into Michael Jackson. So I was really into that. To you know, naririnig ko na yung mga rap, although not really the strict hip hop culture in every sense of the word. Pero alam ko na I'm in love with this type of genre, this type of music. I'm fascinated with rap music. So doon pa lang parang may idea na ako na ito yung gusto mo trip ko talaga. music. Yeah. Pero hindi ka hindi ka dive into different type ng genre naman, like yung mga, kasi yung time na yan, kumbaga kalatang mga metal, mga punk music. Oh yeah. Yeah, admittedly. This is fresh because I just came across a T-shirt of Def Leppard and I bought it. And then Guns N' Roses. So yun yung mga the iconic, so Aerosmith, Bon Jovi. So that was in 80s. So it was all mixed kasi ano yan sa Abu Dhabi, parang yung mga music videos, they come in a form of a VHS tape that you can buy or you can rent. So sa VHS or Betamax, andun yung mga videos. So like you're treated to different like rock music and stuff like that. So I appreciated those. Pero alam ko na when I saw like Bobby Brown, Run DMC, Heavy D and the Boys, parang yun, man, parang iba to parang ito yung talagang gusto mo, parang gano'n. Galing. And then bumukas talaga yung pinto ko, yung nag-US kami, nakita ko na talaga. Kumbaga kasi yung culture galing din talaga sa US, so mas doon, mas kalat, mas marami kang nakikitang bagay nung nandun ka. Kasi yung area namin sa Fairfax County is close to DC, so it's in the East Coast, and then just a couple hours away is New York. So like a lot of the guys that lived in my area kind of like copy folks from New York, the Tim Boots, One Leg Up, Best Puffy. So all that trick, nakikita namin yan like in our high school, folks would dress like that. So, you know, kaya ano talaga, doon ko talaga, doon ako na dahil Tribe Called Quest straight from the out, source, so, parang ganun. Galing. So, ang hirap din pala kuya nung nung childhood mo, kasi kung nasan si Airpat, talagang nandun din kayo. So parang patalon-talon kayo kung saan siya madestino or ma-deploy. Nga, patalon-talon. Mahirap. Kaya ang takeaway dyan is I'm happy naman na kami magkakapatid. Marami kami mga different batches of friends from saan kami nakatira. Kaya by the way, mahirap yung turn. Mga tol, sa nanonood, kapatid niya pala si Crizo. Yung producer din ng isa sa mga producer sa scene. Kamusta pala si Kuya Chris? Shout out Crizo. Si Crizo, man, my youngest brother. Yes, producer siya. Pinoduce niya yung for those who don't know, I came out with 2 solo independent albums, 2006, 2008. It's just a few copies, so maybe not a lot of guys have the CD. But I'm mentioning this kasi pinoduce siya ni Crizo. So Crizo's an awesome producer kasi ang influence niya talaga is like the Primo, you know, so Pete Rock, so yung mga boom bap stuff, yun talaga yung kanyang core. Follow-up question pala regarding Crizo, kuya. Paano yun? Since younger brother mo siya, nung nagsisimula kang mag-dive sa hip-hop, nung nasa States ka, paano ba? Sumasama-sama lang siya sa'yo? O anong... Hindi, ano pa siya? Maliit pa siya rin. Kasi I was like, maybe yun. Nabanggit ko, like, I was around 15, 16 thereabouts. So Chris was probably, ilang taon ba siya? Siguro mga nasa 9 or 10. So maliit. So he had his batch of friends sa cul-de-sac. You know, like all that. It was diverse kasi all races. So African-American kids, Mexican kids, some white kids. So andun siya. Pero he was exposed. He sees it. Kaya nung nag-join ako ng SBC, nakita niya all the more na parang nag-gravitate siya sa hip-hop. Pero
instead of MCing, sa production naman siya. Production sa back end. Lumabas din talaga yung culture sa kanya through production. Ayun. Kuya, eto na. So bumalik na kayo sa Pinas. Then dito muna pinagpatuloy yung pagiging hip hop, then paano nangyari pagbalik? Excited ako sa story. Yeah. Hindi ko siya sinadya, hindi ko siya intention na ituloy. At the time, as a matter of fact, yung nasa US ako, I did write some stuff sa notebook, pero it wasn't like, wala akong plano na, I want to be this. I have to credit itong tanong mo, I have to credit, nag-enroll ako sa college sa San Beda College sa Alabang. Doon ko na-meet si Ryan Ventura, or aka Slim ng SVC. So, I give him a lot of credit. Sila nun? SVC na sila nun bago ka dumating? Wala pang SVC nun eh. So, siya yung nag-ikayat sa akin na seryosohin yung rap. Kasi, yung time na yon, nakita na yung na-meet ko siya, seryoso na siya sa music. So mag-isa lang siya noon. Meron kami mga tropa doon na hip-hop din, dun sa San Beda. It's a small group. But siya lang yung nagra-rap. So yung nakilala niya ako dun sa isang class namin, the first thing that he asked me was, in English na ako, yo, where you from? You know? Yo, where you from? So ang sagot ko sa kanya na naalala ko is, medyo kengkoy nga eh. Medyo kengkoy. Sabi ko, hindi, taga Las Piñas. Taga Las Piñas ako eh. Nah, man, where you from in the States? Yeah, so, pasindak pa yung dating niya. Tapos, usap kami na, yeah, this and that, yeah, yo. So, yeah, you got the new Cypress Hill? Oh, shit. I got the new Looney. So, nagkukumpara. Tapos, we talked about local stuff. Like, oh, man, what do you think of Master Plan? Like, oh, shit, I got the tape, man. Ganyan. So, let me hear your shit, sabi niya sa akin. So, let me hear your shit. Well, honestly, I have to be very blunt. See, I don't really freestyle off the top. You know, like, I can for a few seconds, but I get lost. So, I do a lot of written shit. I memorize it. So, at the time, I had a few shit written down. So, see, Ryan Ventura, he knows how to beatbox. He's pretty decent to beatbox. So, he started beatboxing in the hallway. So, I did a couple of my written shit. Well, like, just rapped it about 8 bars, whatever. So he was like, okay. So yun na. So kami, he had asked me to, take this shit seriously. Let's form a group. He called it Freak Function. Freak Function is P-H-R-E. That was the first name, Freak Function. Yeah, that was the first name. It was just me and him. Kabilang dalawa nun. So he got me on board. He took it. He wanted me to take shit seriously. He was like, "Oh man, with you, me can do this. Ang dami natin magagawa. We can." So we're gonna be better than this guy and this guy. So I was like, "Okay, shit, let's go do it." So we started recording demo tapes. Kung naalala mo yung Damn ng Alcoholics, kasi meron siyang CD. So may instrumental ng Damn. So we rapped over that sa karaoke. Yung may panyo pa na mic. So yeah, we made demo tapes. And then and then kids around the school started hearing us because like it was a small school. So like, oh, these guys are rapping. Until one of our classmates said, "Oh, I know Master Plan. They live with me in my neighborhood sa Sun Valley." So our classmate was referring to DJ MOD, si Noel. Yes. So at the time, Noel, I think Master Plan, I think Butch and them, umuwi na sila sa US. Tapos si Noel was still heavily into music. And then ginawa niya na-form yung SVC eh. Si Ryan Armamento at si Joseph Papa. So, doon kami sumali kami sa SVC. Okay. So, yung duo nyo ni Ryan, existing na yung SVC, tapos na-meet nyo sila MOD, tsaka lang kayo nag-join. Nag-join kami. Pero buo na yung SVC na name. Oh, okay. So, I'm from Las Piñas. Sila mga taga San Valley. Taga BF Parañaque siya. Si Ryan Armamento tsaka si Joseph, talagang born and raised San Valleyan by blood talaga. Shit. Buo na yung SVC. Sumali kami, kaya SVC na rin kami. Natutuwa ko malaman yan, kuya, kasi buong pagkakaalam ko, nung bata ako, hanggang lumaki ako, akala ko lahat kayo taga Sun Valley.
Hindi, ano kami, Las Piñas. Ryan is from BF Parañaque. Pero, Sun Valley, for all intents and purposes, can be viewed as my second home kasi doon ako, I spent so many hours there. You know, so yeah, ano na rin yun. So when you say, taga Sun Valley, I'm like, yeah, you can say that. So, originally, kuya, sino yung mga original members? Sino-sino yung mga pioneer members? Or kung may napalitan man, nadagdag o natanggal, sino-sino kayong original members ng Sun Valley Crew nun? May original members, si Ryan Armamento, aka Just Ry, and Joseph Papa, aka Papa J. So sila talaga yung parang mentor ni DJ MOD, and MOD really just, it was very instrumental na finorm niya itong SBC. Tapos later on, sumali kami, kaya lumaki siya. Naging 4 kami. Tapos so from sila, there, hindi na nadagdagan. Kumbaga, yun na yun. Yun na yung core. Yun na yun. 4 na. Dang, okay. So, si Just Ry ngayon ay parang, hindi ko alam kung hanggang ngayon, pero parang way back, nakita ko parang nag-handle siya ng Music Colony, something. Yes, active pa yung Music Colony. As a matter of fact, may tinatapos kaming album, SVC, na in-release siya under Music Colony. So, we're just in the finishing stages. Okay, kuya. Natawa ako doon, nalaman ko yung hindi pala lahat taga Sun Valley. So, yeah. So, nag-form kayo ng group. So, basically, mas nauna sa inyo pala talaga yung master plan. Oh, yes. Tinuturing namin sila talaga as our big brothers, mentors, and ang dami nilang support sa amin in terms of bigging us up and paving the way for us sa mga intricacies ng industry and music and stuff. So marami kami natutunan sa kanila. From Noel, kay Butch, kay Johnny Crush. So we give them a lot of props. Kasi ako, kuya, to be honest, nung bata ako, una ko narinig ang SVC sa mga kuya ko. Yung Just Chillin' na track nyo. Tapos, hindi ko pa nakita yung music video noon kasi bata pa nga ako. Tapos, nung medyo nagdidig na ako, then, tsaka ako nakita yung music video nyo na, sa Sun Valley ba yun shoot? Parang park or something? Doon. Sa Sun Valley yun. Sa mga 96 yan, 95, 96. Sun Valley yun. So, sino yung nagko-chorus doon, kuya? Our homegirl, si T-Top, kilala siya ni Noel na she was doing some voice. She would sing on some of Noel's tracks and stuff. So nakilala namin siya kay Noel. So Noel got her. Doon namin siya nakilala. Then she sang the hook and everything just fell into place. Galing. So parang yung track itself parang literal na just chilling lang kayo sa park. Alam mo yun, parang Saturday cookout, barbecue day, parang ganun lang yung dating eh. Yeah. Ganun lang. Yun yung vibe eh. Pati yung beat kasi ganun din yung parang vibe na sino nag-produce nun, kuya? Si Noel. So si DJ MOD talaga ang nag-produce ng lahat ng tracks nung sa first album ng SBC. So it was all Noel's production. Kaya pala nandun siya sa kotse nung dumaan sa music video eh. Nandun siya. May cameo siya doon. Sumingit pa kasi. so kuya kasi ako I had this thinking nung bata ako nung nakikinig ako ng music na parang yung type of music ninyo kayong kasi parang nung bata ka lalo ako medyo sa ghetto side ako lumaki ganyan. So parang ang accessible lang sa akin yung mga Tagalog rap. Okay. Then nung nagdidig na ako, parang I had this thinking na parang yung side ninyo ng rap music, parang yan yung mga pang kung tawagin namin dati parang parang mga konyo type kasi mga Englishero eh. Parang may ganun eh, may ganun. Pagka nasa kabilang side ka ng road, parang ang tingin sa kabila, ganun. Medyo konyo type of hip-hop, konyo type of rap, ganun.
So, then, nung nag-start na akong talagang ma-in love dun sa music, kinalagal ko na sila. Then, yan, pumasok na sa radar ko yung mga 7 Shots of Wisdom, yung kayo. Then, parang ang nasa thinking ko nun, bukod sa Donggalo Records sa South, kayo yung mga nasa South. Parang halos lahat ng ano nyo, puro taga South kayo eh. Yan, sila Kuya Nate. Parang ganon. Paano ko ba itatanong to? Paano nagkaroon ng paano nyo tinignan yung eksena nun nung ang tingin sa inyo ng mga tao, parang paano nyo tinignan yung scene nun kung ang tingin sa inyo ng tao nun medyo konyo type ng music? Paano kayo alam yan? Well, honestly, sa akin, nung time na yon, parang naka-lock in kasi ako sa aspeto na gusto ko lang ma-develop yung skills ko. Tsaka I found a home na komportable ako mag-rap ng English kasi yun yung doon ako nasanay, doon ako nag-umpisa, so medyo komportable ako na ganun yung pagsusulat ko. So naka-lock in na ako. So kung ano man yung mga naririnig namin na ganito, ganyan, hindi ko lang ina-absorb ng husto. Parang naka-lock in na ako. Sabi ko, basta sa akin is kung gusto nila, di gusto nila. Kung hindi, di okay lang. Parang ganun yung ganun yung parang rebellious na pa. Kasi bata pa ako nun eh. So hindi ko siya pine-personal. Parang ano lang. Although meron kami mga payo kay Noel, o Jay, ito, gawin natin itong kanta, dapat ibahin natin yung vibe para may ibang crowd kayong ma-reach, o kaya maganda feature mo si ganito, o mag-guest kayo, mag-collab kayo nito para mag-expand yung audience. So kami, since we're just young kids, sige, sumusunod lang kami sa mga advisors. So pero personally, ako naka-lock in ako kasi I knew na gusto ko pang parang humasa pa yung pagsusulat ko. But it was in the back of my head na gusto ko matuto na maging mas articulate sa Tagalog, and I did it. I have a couple of tracks na Tagalog. So pero nung time na yun, bata pa, kaya stubborn ako. Wala akong pake sa inyo. Wala akong pake sa nararamdaman nyo. Parang ganun. Kung pakialam, basta sulat lang ako. Kuya, gusto ko lang itanong yung pangalan mo, ILJ. Yung J ba galing dahil sa junior ka, o was there a deeper meaning dyan sa ILJ? Oh yeah, okay. That's a good question. Yung ILJ kasi, ang nickname ko kasi RJ, diba? Roy Señeres Jr. So, junior ako ng dad ko. So, ang nickname ko is RJ. So, when we were playing basketball in Reston, dun sa, up in the Greens apartments, so we were playing basketball. Tapos, some kids there know me as RJ, but the little kids, the younger kids, na narinig nila tinatawag ko RJ, they were saying, like, what? LJ? Like, yeah, what? You ill, man? You sick? Blah, 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 blah. So, yung LJ, nanggaling doon sa little, like, 10-year-old kids, like, 12-year-old kids, just being like loud. LJ, yeah. So, I was like, okay, all right. So, every time I arrive sa court, like, yo, LJ, the little kids, give me the ball, man. Let me borrow your ball. So doon, para, okay, so, ano ka na, para, let me get this name. And, this, when I thought, anong kanta? So, I thought, ano yung pangalan na, yun ako. Kumbaga, ginamit mo na siya, inadapt mo na siya. Ginamit ko na. Oh, this sounds good. All right, let me stick to this. It sounds good. May face sa career mo na parang medyo naglay low kayo as a group, tapos you as a solo artist. Kasi ito na yung nag-take ka ng law. So, yes. Nakakagulat lang, tsaka nakaka-amaze lang din na parang ikaw lang yata ang kilala kong rapper na abogado dito sa Pilipinas eh. Parang paano mo siya, kasi sabi mo sobrang na-inlove ka sa hip-hop music, sa rap,
So paano mo nagawang balansehin like paano mo nagawang i-set aside for a while para mag-focus dito sa studies? Parang hindi ba mabigat 'yon? Kasi kung ako yung nasa time na yun, parang parang hindi ko kaya kasi alam mo 'yon. Hindi ko, well, yun ang pinakamahirap na experience ko sa buong buhay ko. Kasi yung sa law kasi, ang si Airpat, ang dad ko, mula nung bata pa ako, lagi niya nang binubulong yan eh. Kung maalala ko talaga, since maliit ako na, son, you're gonna be a lawyer. Son, you're gonna be a lawyer. Mag-abogado ka, ganyan. So, nagkataon nga, nakwento ko kanina, nag-US kami, I fell in love with hip-hop, tapos pag uwi ko dito, sumali ako sa SVC. Pero hindi nawawala yung sinasabi ng dad ko, mag-abogado ka. Laging binubulong sa akin yan. Naging mas malakas yung bulong na yon, kumbaga, nung college na, yung nag-graduate na ako ng college. Mm-hmm. So, yun yung time na, pero nagkataon na yung graduate ako ng college mga 1998 ba yan, thereabouts. Tanda na. 98. Tapos, dun talaga yung naging mas matindi yung panawagan ng dad ko na. Yung sinabi ko, sige mag-enroll ka sa San Beda, doon gawin mo. So ako naman, since close ako sa dad ko, tsaka, mahal na mahal ko yung dad ko, ayoko siyang pahiyain. Sige dad, gagawin ko yan. Alang-alang sa akin. Pero wala talaga sa loob ko na mag-law. As a matter of fact, yung nag-law ako sa ginawa ko yung 2006, ginawa ko yung solo album ko with Crizo. So parang ang gulo. Ang gulo. Ito kwento ko. Ang notebook ko sa law school, lalo na nung nagre-review na ako ng mga fourth year na. Umabot ako ng fourth year. Isipin mo yan. Grabe. Dito sa first part ng notebook, puro yan mga notes sa yung mga lecture ng professor, nagna-notes ako. Pero sa likod ng notebook ko, puro rhymes. Actually, nag-meet na sila. Nag-meet na, puro rhymes na kayong notes, nag-meet na. Marami akong libro nun. So, doon mo makikita na hiwa yung priority. Kaya ang hirap ng dinaanan ko. As a matter of fact, nung 2007, gumraduate ako ng law school. When I pikit mata ako na pumasok nagkumuha ng bar exam na alam ko na hilaw. Alam ko yan. Alam ko. So, hindi ako I fell short the first time sa bar exam. Mm-hmm. Hindi ako umiyak, hindi ako na-hurt kasi alam ko na sumalang lang ako na hilaw pa. Ilang beses ka nag-take ng bar, kuya? I took it twice. 2007 tsaka 2010 kasi same feeling pero different circumstances. So 2009 kasi kinasal kami ni Monique, so nag-settle down kami. Tapos 2010 parang minimold ako ng dad ko na sumunod sa yapak niya sa politics. So naisip ko na sige, let me give this a shot na to try to be a lawyer para kasi mas maganda yung hindi malitingin sa akin ng mga personalidad diyan sa larangan ng politika. Yes. So tinry ko lang pero alam ko hilaw pa rin ako kasi dalawang album yung yung ginawa ko nung time na yun, 2006 tsaka 2008 as 2010. So wala ako doon. I just did it. Pero itong huli yun nga, nabanggit mo kanina na nag-stop ako sa music for a while. Eto, ginusto ko na talaga. Sabi ko, parang nakahanging in the balance ng pagiging abogado. Sabi ko, gagawin ko na to. Focus na ako nito. So, yun yung maganda sa yung kinalabasan ng pandemic. Yun yung maganda kasi nabigyan ako ng focus na mag-review. Just a follow-up question dun sa law school. San Beda, Alabang ka nag-law o Menjola? Menjola. Sabi ko na. Pero nakikita kita kasi dati. Kasi sa CEU ako eh. Ganun ba? Oo, nakikita kita. Sabi ko, tangina si LJ to. Alam ko si LJ to eh. Alam si LJ to 2000 ano yan? 2005, 6, gano'n. Na? Oo, gano'n. Ay, naglalakad ka pa nun.
naka Timberlands ka pa. Sabi ko, tangina si LJ to. Na alam ko si LJ talaga to. Ano yan, naka-Timberland pero naka-tuck in kasi sa law school. Tanda ko yun. Sabi ko, kilala ko to. Siyempre, hindi naman ako maka-approach. Hindi ko kasi sure kung ikaw talaga yun eh. So sabi ko, tangina, alam ko siya to eh. So tama nga ako. So, ayun, na-kompleto yung paghihinala ko na ikaw nga yung mga nakakasalubong ko minsan. At nakikita ko. Yeah. So yeah, going back, kuya. So ito na. So ngayon isa kang practicing na lawyer. Ano bang klase ng, sorry, wala akong masyadong idea sa pagiging abogado. Paano ba to? Ito ba yung mga nagde-defend sa korte ng kliyente, yung mga ganon? Yes, So so 4 years na, magpa 5 years na, 4 years, 4+ years na ako nagpa-practice. So ang aking area of expertise would probably be estate law, family law, kasi yun yung karamihan ng mga kliyente na nagkataon na handle ko. So medyo na-immerse ako dyan sa subject na yan. Pero overall, ang classification ko perhaps would be a trial lawyer or a litigation lawyer. Litigation. So yun yung tama ka, litigation. So yun, tama ka kung ano yung cause of action ng kliyente, specific client. Yun, pinaglalaban natin kung ano yung karapatan niya, whether through a petition o a complaint. So yun ang nilalakad natin sa korte. So yun, full blown yan. Hindi ba mahirap yan, kuya, na kasi syempre, ewan ko sa pagkatinignan mo kasi siya, parang ang sa akin, pagka may abogadong lumapit, pagka may kliyenteng lumapit, whether ikaw yung mali, i-defend kita. Parang, paano yung ganong style, kuya? Kasi syempre, for you to defend, kailangan alam mo yung buong storya. So syempre, nag-a-admit sila sa'yo minsan ng kasalanan talaga nila, ng ginawa nila, ganon. Yes, tama. So, more on, so pag ganyan, meron kasi tayong tinatawag na privilege communication, para may rule yan eh. So, kung ano man yung kinuwento o shinare ng client, so privilege yan. So, the lawyer is tasked to take care of the information in confidence for the client. Tapos, ang necessarily, trabaho ng abogado is to really focus kung ano yung karapatan, yung right ng client sa buong kabuuan ng kwento niya. So, i-identify mo. So, anong karapatan mo dito? Ano yung dapat na hustisya na ibigay sa'yo? Tapos, ang susunod na step niyan is kung ano yung mga available na ebidensya para ipaglaban yon. So, kung meron siyang pagkakamali or meron siyang mga inamin, pero pag sa kabuuan ng pag-appreciate mo ng facts niya, meron pa rin siyang, meron pa rin hustisya na kailangan na makamit para sa kanya. Bilang tao. So, doon yung focus. Bilang tao. Ito yung mga Kaya mahirap talaga. Tsaka lahat yan, nakasandal yan sa kung gaano kalakas yung ebidensya na hawak niya na available sa'yo. So, dun talaga. Kaya ang dami ko ng experiences in the past 4 years dyan sa court na medyo nakikita ko as I went along sa litigation na, kulang pala tayo sa ganito, o ito pala yung hinahanap. So, natutunan ko yan along the way. Sabi, ang hirap. Parang ang hirap balansehin nung, alam mo yun, alam mo yun, sa loob mo, kailangan mo siyang ipanalo, pero deep inside, pwede rin iba rin yung feelings mo toward dun sa, alam mo yun, dun sa mismong case. Ako, nakafocus lang ako sa kung ano yung nakikita natin na karapatan niya. So, pag sinabing right, entitled kasi tayo lahat dun. We all possess certain rights. So halimbawa sa isang swimming pool ng kwento niya, meron siyang ginawang ganyan, pero may na-identify ka sandali lang, pero karapatan mo na matanggap to o makuha to o ipaglaban to. So doon na ako, hindi ko na ayoko na isipin yung iba. Wala akong pakialam na dyan. Basta ito, nakita ko may karapatan ka dito. Dito tayo. Karapatan ka dito, ipaglaban natin. Hindi ka naman napapa-rhymes pagka sa korte, ganun. Minsan kasi parang, alam mo yun, sobrang into lyrical, mo yung pen game mo. So minsan syempre gumagawa rin kayo ng mga script nyo dyan sa pag-defend. Hindi mo naisip i-rhyme yung mga
Hindi naman kasi iba yung ano iba yung pagpasok kasi sa courtroom, ano yan parang lahat kayong mga kapwa abogado, pati yung judge, lahat tsaka yung mga lahat kayo naka-lock in kayo sa ano So meron yung certain procedure, kasi pag magpe-present ka ng witness, magma-manifest ka sa court, merong ini-expect yung judge na sabihin, may sasabihin ka na ini-expect ng judge na sabihin sang-ayon sa rules. So, yun lang, stick to your your script na so hindi naman siya hindi naman parang strict siya, hindi siya not necessarily in a rhyme form. Kuya, does it help? I mean, yung sa the way ng yung writing process mo, syempre may mga new words na galing sa law. So yung mga yung vocabulary mo, syempre mas nadagdagan yung knowledge mo nung nag-law ka. May mga words kang mga bagong nalaman, nagagamit mo rin siya sa lyrics mo, ganun. Oh yes. Meron akong dito sa bagong album ko, meron akong nagamit diyan ng mga words na galing sa law, sa jurisprudence. Anong word 'yun? Tapos may mga Latin words pa ako diyan, hindi ko na maalala ngayon. Pero meron nakukuha ko siya kasi pag nagsusulat ka tapos gusto mo i-express yung punto mo, tapos lalabas na lang siya bigla. So kino-construct ko lang na parang kung saan siya lumalabas kasi nagagamit ko rin. Mga Vox Populi Box. Yun. So yun, natanong ko lang kasi parang minsan pagka may ako bilang artist, pagka may ano rin kasi, pagka may iba akong venture, may iba akong parang may ibang field akong napapasok, minsan may mga terms akong nadi-discover na minsan nagagamit ko rin siya sa pagsusulat ko. Kaya sabi ko, lalo what more doon sa law, kasi sobrang daming salita diyan, even yun nga yung mga Latin, mga ganyan. So yun, kaya ko lang siya actually natanong. And ibabalik ko lang ng konti doon sa pagkakakilala ko aside sa Sun Valley Crew. Then sobrang natuwa na ako doon sa cadence mo nung napapakinggan kita sa mga kanta. Then pati yung mga collabs inaral ko na rin, pinakinggan ko na rin. Then nabaliw talaga ako doon sa yung totality nung track na nagawa. I think sa United Freestyles Volume 2, yung Taken In. Okay. Taken In. Sobrang DJ RB, the late great Decoy. Yes. Tsaka si Tutay. Oo, sabi ko, galing. Ganun, parang nakita ko na, kasi that time kasi parang sa akin, ang collaboration ng Tagalog, dapat sa Tagalog lang. Ang English, dapat English lang yan. Parang sa akin dati, pag pinaghalo mo sila, parang hindi ganun kalakas yung dating sa akin. Pero nung narinig ko yung Taken In, sabi ko, tangina, pwede pala siya. Ang ganda pala ng kakalabasan din. So, yan, napakaganda nun. Okay, I treasure that. Props kay DJ RB. Siya yung brainchild ng kanta na yan. Siya yung may idea niyan . So, nung nakwento niya sa akin yan, sabi niya, LJ, guest kita rito, kasama mo si Decoy. Si Decoy, tropa na yan mula sa buhay. Okay yan. Tapos si Tutay naman, nakilala ko na rin siya. So, pero yung ni-record namin yan, hindi kami magkasama. So, sabi lang ni RB, may verse ka na. May verse ako. Sige. So, ni-record ko yon. Tapos hindi ko pa naririnig yung verse ni Tutay nun . Siya yata yung huli. Tapos yung si Decoy, yung ni-record niya. So, yung nabuo na yung kanta, sabi ko, pwede pala, okay siya. So, tapos next thing you know, sabi ni RB, nakuha natin na sponsor yung FUBU, ganyan. So, may video shoot na, ito yung so, yun na, parang okay, let's do it. Parang somewhere sa Pateros yata sinut yung music video na yon. Kasi nakita ko sa credits yung Patero, sabi ko. Kasi pagka sobrang fan, yung pagka-fanboy ko noon, pati mga credits binabasa ko kung sino nag-produce, saan sinut, yung mga ganun, sino nag-direct ng music video. Nakita ko Pateros. Tapos may mga familiar faces ako nakita doon, like yung mga ibang OGs ng mga gang, sila Van nandoon, nakita ko.
Yes, yes. So, yeah, sobrang classic nun. Tapos, nung tumatagal, kuya, kasi kilala ko na rin si Ate Monique dahil nga sa Seven Mm. Shots. Um, pag naririnig ko kasi si Ate Monique, na parang napapanganga ako kasi, alam mo yun, nung time na yun, parang ilan lang yung ma-appreciate mong babae na nagra-rap talaga. Tapos the way na Mm. kumanta si Ate Monique, kumakanta siya, nagra-rap siya, parang medyo Mm. naging crush ko pa nga si Ate Monique sa may part na ganun. Parang ang galing, parang sobrang hangang-hanga ako sa kanya. Sabi ko, ang Ah. galing. Tapos nalaman ko, kayo pala. Kasi akala ko yung first wifey, collaboration lang siya. Like, yun, ganun lang. Yung pala, may Mm. partners pala kayo. Sabi ko, ang galing. Kaya Mm. nung siguro mga pandemic days, naalala ko yun, nag-post ako. Sabi ko, sobrang hangang-hanga ako sa inyong dalawa. Sabi ko, napaka-powerful couple nito para sa akin. Ito, tinagpakita nun eh. Si Ate Monique tsaka si LJ kasi you were doing good. Parehas, you guys were doing good sa mga music nyo. Tapos si Ate parang nakita ko parang successful siya sa pagka makeup artist yung dati, tapos yung ikaw sa law, ganun. Sabi ko, parang paano siya nangyayari, kuya? Paano kayo nagfa-function? Parang wala ba kayong bilang parehas na artist o parehas rappers na parang may nagbabars ba kayo pag nag-aaway kayo? Gets mo? Parang, Oh, man. yeah. Hindi, bibigyan namin ng malaking halaga yung hip-hop, yung music mismo. Kasi dahil sa music, nagkakilala kami. So, yung SBC tsaka Seven Shots, yung Fête de la Music na nung time na yun eh. May yung the hip-hop acts, may shoot, may interviewer. So nagkita kami doon. Tapos dun pa lang yun, same. Nagkaroon ako ng crush sa kanya noon. hindi ko na pinakawalan. So, inano ko na siya noon. So, tapos yung naging kami, we spent hours, nagsusulat lang kami, dalawa. Susulat kami. That's why nung sa first album ko noon, nandun siya, sa first wifey, nandun siya, and a couple more tracks in that album. So, nagsusulat kami. So, sa music, yun yung nag-ano sa amin. So, pinaka-bonding nyo, ganun. Doon kami, yun talaga, music talaga. So, lahat yun, kung ano man yung naging growth namin together, sumali ako sa politics, law, siya sa mga iba yung mga commitments niya sa makeup and everything. Pero music talaga yung nag-bind sa amin. Tsaka doon namin talaga nakilala yung isa't isa on a deeper level. Kaya, yun. So yung daughter niya yata, eldest niyo ba yun? Into music din eh. Parang nakikita ko. Oh yeah, si Kiana. Yeah. Kiana Aliyah. Yeah, I named her Kiana Aliyah. Aliyah kasi fan ako ni Aliyah. Aliyah. So yun, si Kiana, yan, nagulat na lang ako. Kasi yung na-discover ko na, nung nag-reconnect ako sa kanya, kasi she has a different mom. She stays with her biological mom sa Parañaque. So, because of certain issues, hindi ko siya nakita ng medyo for some time. For a while. So, nag-reconnect kami. And then, doon ko nakita na may talent siya kumanta. Tsaka mag-gitara. So, doon na lang ako na, she was 12 yung nag-reconnect uli kami. And then, nakita ko na kumakanta siya. So, magaling siya mag-compose, magaling siya. So, it runs in the blood talaga, masasabi mo, kuya. Ngayon, ano na siya, talagang she's working on, binabalanse rin niya yung work sa corporate world, tapos yung music. So yan, ginagawa niya. Kaya I'm very proud ako. Galing niya mag-compose, galing niya mag-isip. Si Taylor Swift naman yung idol niya. Bali, naglilin siya sa genre ng mga country music, parang ganon? Or pop. Pero because of sa amin ng stepmom niya, sa amin ni Monique, ano rin siya, medyo, she can rap. That girl can rap. Marunong, meron siyang may kanta siya stages, may rap nga dun eh. Available siya sa Spotify. So, nag-rap din siya. Meron din siyang ganong side. And then, ang playlist niya, kinikwento niya sa akin, a lot of rap and R&B din. Kaya, pero sa composing, pag gumagawa siya ng kanta,
yun dun siya lumaki, like Taylor Swift. She's a Swiftie. Swiftie. Kuya, nakailang album ang SVC? SVC, tatlo na yung na-release, tapos meron kaming pang-apat na tinatapos ngayon. Okay, so tatlo yung released, then may project kayong tinatapos na pang-apat ngayon, and yung LJ album, nakailang solo ka? Yung solo ka naman, may dalawa akong nilabas, 2006, LJ The Journey, 2008, LJ Logic for Reason. Tapos itong ginagawa ko, Ethos, it is my third solo album. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsy Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can't choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. What does it mean, Kuya? Tinatapos na. Ethos means it depicts one's character, one's mindset, heavily influenced by the environment. So it's a lot about character. So at this age, I'm in my late 40s. So yung mga kanta na ginawa ko dito from 2003 up to now, it's like transitioning to filtering out yung mga toxic environment, people. So parang it's like finding your keys and seeing things in parang adapting to your environment in such a way na so ethos siya kasi it's about you force yourself to show a lot of character. So a lot of character, yung disposition, discernment, hard decisions. So yun yung basically concept. So safe to say itong album na to sobrang personal nito, parang ganun. Sobrang personal. So pag pinakinggan ko to, pag ni-run through ko to, I wouldn't really humbly, I wouldn't say na hindi siya yung super lyrical, super parang kwentong uncle eh. Parang ganun. Kwentong tatay. Mga tito stories. Let's say. Parang in-accept ko na uncle ako eh. Na unk mode na ako. So, accepted ko na yan. So, hindi na to yung point na parang, sige, all out ako, gusto ko I mean, siguro kung patok yung kanta, okay lang. Pero kung hindi na parang it's more like, okay lang, it's just an escape. It's just a vibe. Yeah. Yung Kuya, saan na-release yun? Kasama ba sa album yun o single lang? Yung parang may nakita akong track na Energy dati. Okay. Dito yan sa bago. Bago yan. So, this year, a few months ago kaya na-release. Hindi ko pa siya fully na ma-market kasi busy ako sa platform. Pero kasama yan sa bagong sa bagong album. Energy yan. Energy parang sa all-encompassing na kwento about energy. Yung vibe mo yung energy nito. You were talking about your kids, you were talking about the dogs, sa kay ate. Kaya naalala ko lang yung lyrics na napakinggan ko siya. Kasi as much as possible pagka nakikinig ako ng specifically English tracks, tinatry ko siya i-dissect eh. Kasi given pag Tagalog maintindihan mo yan eh. Pero yung minsan may mga terminologies kasi or yung let's say the accent mismo ng artist, minsan hindi siya kakagat agad sa tenga mo eh. So naging ugali ko siya na talagang pinapakinggan ko maigi. Kaya ako naalala yung pati yung mga aso mo binanggit mo, mga ganyan. Oo. Tapos nakita ko yung music video, parang nag-shoot kayo may skater sa CEU Makati. Kaya naalala ko bigla itanong kanina kung San Beda Menjola ka ba kasi nga CEU ako kaya naalala ko siya itanong. So paano mo siya paano mo siya binalikan o nawala ba siya sa'yo nung sinet aside mo or ano yung paano bumalik ulit yung drive mo para gawin yung gumawa ulit ng music, Kuya? Oh wow, that's a good question. Aminado ako matagal na ilang years o umabot yata sa dekada o like 10 years and a half or so na nawala ako sa music. Purposely, mindfully kasi
yung mga ini-expect sa akin ng dad ko, may organization kami, sumabak pa ako sa politics. Pero sinara ko talaga purposely. Sige, tama na yung pagra-rap dito. Pero may times kasi na pag mag-isa lang ako, nakaupo lang ako, ang decompress ko kasi music. O kaya nasa kotse ako. May mga linya na, pag may pinakinggan ako na track, diba? Pinakinggan ako na track. Tapos, man, yung bumubukas, tapos biglang pag ano ka, you find yourself like bobbing your head like this, sa kotse, kung saan man. Tapos may linya na lumabas. Kasi meron kang nararamdaman. Yung corruption, ito, kupal tong gagong to, may gano'n. So parang may lumabas na linya. Okay, naiinis ako rito sa isang yung gano'n, may lumabas lang. Tapos pag lumabas yan, tapos may lumabas na pangalawang linya na nag-rhyme yun. So doon na, tuloy-tuloy na siya. Tapos tatandaan ko siya. So next thing you know, pag bumukas kasi yung bumukas na nakakabuo ko ng iilang mga linya. Next thing you know, 16 bars na siya. Tapos pag pinractice ko yung 16 bars, tapos nafe-feel ko siya, biglang may lalabas na chant, ay, pwedeng chorus to. Tapos mamaya, may second verse na. So, pwede siya sa loob ng 1, 2, 3 araw, 1 linggo, pero nakakabuo siya. So, nangyari uli yan for the first time noong 2023. So 2023, nag-transition ako ng 2024 para ang daming kanta. Kaya ito yung ethos. So, ang dami ko nabuo. Kaya so, naipon siya doon. Naipon siya. Lalabas ko na to, parang ganon. Si Crezo kasi, nasa Quezon siya, kaya ang layo. Wala na yung studio namin na Quezon Province? Quezon Province siya. Napakalayo naman pala niya ngayon. Kasi doon yung wife niya. So, andun sila. Nag-move siya ron. Andun yung mga pamangkin ko. So, sabi ko, man, ang layo ni Crezo ah. So, sino bang pwede kong So, naisip ko si Loki, naisip ko si RB. So, yung nausap kami ni Loki, parang maganda yung naging usapan namin. So, parang sige, dito na ako napasandal. Sige. So, nag-usap kami. Although, si Crezo, meron din siya mga beats na binigay sa akin. Tsaka si Dash. Kaya, tatlo yung producer dito sa album na. How many tracks lahat to? Ilan ba to? 12 yata. 12 tracks. Diyan ba kasama yung track or solo project nyo to ni Ate Monique? Parang meron ako nakita about mental health, something. Inner Peace. Dito din siya. Dito siya. So, unti-unti namin nilalabas lang. Wala namang, basta labas namin to. Hindi mo siya ilalabas as album, ilalabas mo siya single. Meron. Na-distract lang kami kasi nagbakasyon kami sa US. Tapos pagbalik ko rito, ang daming hearing. Pero dapat May ko pa siya ilalabas eh. So, si Loki, siya yung main producer tsaka siya nagmaster nito. So, shoutout kay Kuya Loki, the boy wonder. Shoutout Loki, thank you man, my boy. So, nabuo na to. So, ilalabas na namin to soon. Kailangan ko ng upuan nito. Will there be any album launching or something dyan? Nag-usap kami ni Loki kasi syempre excited din siya kasi ang dami niya pinoduce dito. So, meron siya na-suggest na venue. Baka listening party muna. Definitely pag lumabas yan, your VIP na doon. Maraming salamat. Iimbitahan ko nga talaga yung sarili ko kaya ako natanong yun eh. Kasi kahit ayaw mo, pupunta talaga ako doon. Baka ka doon. So, wag lang siguro sa Quezon Province. Hindi na. So, yun. Any target date ko sa subukan ko. Si Alice, i-chat ko siya. I'll invite kasi it makes me feel good na parang, oh man, some big artists, tiny. Kasi I feel like I'm starting from scratch. So I get a lot, I feed off you guys. Kasi you guys have been active, you guys have been working so hard. You guys come out with ang gaganda ng mga track na. So honestly, I take this opportunity to say na I feed off you guys. So salute Tiny. Thank you, Kuya. For doing some good music. Some good hip-hop music. Basta pupunta ako dun sa listening party or sa launch niyan. Any target date, kuya? Target month. Pero definitely this year.
This year. Siguro hindi ko papalagpasin sa November kasi birthday ko. Maybe I'll say something about my birthday thing and launch. Parang baka ihalo ko na lang para something personal and special, I suppose. Yeah, because yung album itself is personal din siya. So I think it'll be more parang interconnected sa'yo pagka yeah, kasi July na. So mamaya, bare months na. So I need time to do. Baka November na lang siguro. Yun, next. Siyempre, sundot-sundot, kukuha ka ng mga ano dyan. Kumbaga, may mga music. Kasi hindi naman lahat ginagawa ng music video. Pero I'm sure may mga music videos pang lalabas from that album. Meron pa. May mga kausap kami na ano, may kausap kami ng mga videographer. So meron pa akong mga idea. So it's just talking to some people. Pero yung sa inner piece, kausap ko na yan. May kausap na kami. Yan si Miss Joanna. She's great. She can do it. So gagawa kami ng video and more. Mas mauuna po ba yan, kuya, kaysa sa SVC album? Yung SVC kasi ang architect diyan tsaka nag-orchestrate ng mga si Ryan Armamento, si Just Raya. So I have to see kung ano yung ano niya, kung sabay o mauna muna I don't know. I have to talk to him. Pero kung sa tingin ko baka mauna yung sa akin. Kasi sa akin tapos na eh. Yung alam ko kasi yung sa amin sa SVC, alam ko meron pa kami mga sinabihan ako, meron pa kami mga 2 o 3 pang i-record eh. Okay. Baka nga mas mauna kasi halos tapos na yung album mo eh. Yung sa akin tapos na eh. Minamaster na ni Loki eh. Inaantay ko, tagal nga nila. Dami rin kasi ginagawa nun eh, no? Loki, tagal nila. Joke lang. Kaya yung tapos na siya. Yung mga ibang tracks na kinokalaban mo, dahil din ba to sa connection kasi or kilala mo talaga sila personally, kagaya nung si Bamboo, may tracks kayo ni Bamboo na nandun ka rin kasama yung Masterplan, tama? Yes. Anong title nun? Nakalimutan ko. Yung sa mixtape niya yan, yung pumunta siya dito. Kasi nung pumunta si Welcome to Manila yata. Manila. Welcome to Manila. Yeah, Welcome to Manila. Merong isang track doon na magkasama. Tama, naalala ko yun. 2012 ba yun? O 2000, yeah, basta. Hindi mo siya kilala personally, si Bamboo. Kumbaga, inintroduce na lang siya sa'yo ng Masterplan. Parang gano'n. Yung nag-show sila dito, doon ko siya nakilala. Pero yung Native Guns, yung grupo niya, tsaka yung, nakikita ko na yung video niya sa YouTube eh. So, idol ko na rin yun. Parang, man, galing nito. Galing din talaga nun eh. Parang lahat, wala akong masabi. Hands down, ang galing nito sa magsulat, ang galing ng kanta niya. Minsan naisip ko i-invite yun sa Rate My Bar. Kaso naisip ko, kasi ikaw kahit papaano, kahit Englishero ka, kuya, nakakaintindi ka ng Tagalog. Baka mapalaban ako kay Bamboo. Tingin ko nakakaintindi ng Tagalog yun. Tingin ko nakakaintindi. Kasi yung nag-chill kami rito, nakakaintindi yun. Siguro pag tinagalog mo, sasagutin ka lang siguro English o Taglish at best. Pero alam ko nakakaintindi yan eh. Pero yun, so nakilala ko siya by circumstance lang na kasi I think yung Music Colony yung isa sa mga yung si Rai, isa yung parang kausap niya, nag-coordinate na makapunta siya rito eh. So since Music Colony tas SVC kasama. So nagkataon lang na nagsama-sama kami. Tapos nakilala ko siya, tapos tinutuloy ko na rin siya na tropa kasi idol ko yan eh. Idol ko rin yan talaga. Kaya okay si Bamboo. Kuya, question lang about sa SVC uli. So ikaw, practicing ka ng law, si Kuya Rai ay into multimedia music din talaga. Yung dalawang members, Kuya, anong pinagkakaabalahan nila ngayon? Aside dun sa album na ginagawa niyong project. Si Ryan Ventura, Slim, meron siyang day job or night job. Basta siya? Corporate siya. He works corporate siya. So he works from home for this big company. He does corporate stuff. So yun yung trabaho niya. And si Joseph Papa naman, si Papa J, nakita ko lang, nasubaybayan ko, nagbukas siya recently ng negosyo eh. So, something to do with
like a meat shop or poultry products. So meron siyang negosyo na bagong bukas. So hindi na rin sila into music aside dun sa album na lang. Kumbaga itong album namin talagang nag-decide lang kami na sige, let's give it one more push. Pero how does it feel, kuya, na parang kasi yung from the last album na nilabas nyo, anong year yon? Tagal na nun, 2005. Let's say that was the last album na nilabas ng Sun Valley Crew. Then ngayon gumagawa kayo ng anong feeling na parang nagtatrabaho ulit kayo, parang bumabalik kayo dun sa mga dating pinagagawa nyo? How does it feel, kuya? It feels good. It's a certain type of escape. Mm-hmm. Especially nakakasama mo sila sa recording studio. Yung vibe iba. Siyempre ang tagal ang lalim ng pinagsamahan ninyo. Tapos music, yun talaga yung common interest nyo. So pag nandun kami sa environment ng studio, tapos may beat, tapos yun talagang it's a special type of escape for me personally. Kaya masarap. Parang may feels ba yan na pag magkakasama kayo parang 1996 ulit? Parang ganun yung parang ganun eh. Ganun eh. Parang when we pag nag-aalaskahan kami, parang 96 eh. Parang tatanda na, tapos magpunta, parang isip bata pa rin. Ganun, isip bata kami pag magsama-sama kami. Pero kasi given the fact that you guys have your own responsibilities, obligations sa different careers nyo, so syempre hindi naman kayo lagi na, unlike before na lagi kayo magkasama, kumbaga once in a blue moon na lang din kayo magkita-kita prior nyo gawin tong album na to no? Once. Obviously nga, hindi kami nakikita siguro sa loob ng isang taon. Swerte na lang kung makita kami isang beses. Hindi kami, pero meron kaming chat group, may Viber kami, so nagkukulitan kami sa Viber. Pero hindi kami gano'n nakikita ng so kung ano yung kailangan pag-usapan na may kinalaman sa music, yan, nag-chat lang, tapos kung may schedule, sige, tapusin na. Kaya, yan, matatlong kanta na lang, may gagawin pa kami, medyo busy lang. Excited kami dyan. Ako, excited ako dyan kasi parang nung saan ko ba nakita to? Parang may nilabas kayong track na parang nasa roof deck kayo ng isang building. Anong track yun, kuya? Never Stop. Pinaduce to ni Kev ng Miscellaneous. Nung nandun kasi kayo, parang sabi ko 2017, 2018 yata. Oo. Tapos sabi ko, parang galing, nasa, pa rin, kumbaga parang, nandito pa rin sila. Parang hindi, kasi, aminin natin, kuya, marami kayong kasabayan na talagang totally nag-stop na rin 7 Shots, let's say, parang wala nang nasunod na project or hindi ko alam, baka may plans or what, pero from a fan's point of view, parang nag-stop na sila totally 'di ba? Pero nung nakita ko yung sa SVC, sabi ko, tangina, talagang nagmo-music pa rin sila So yeah, man, syempre I give a lot of credit sa mga kagrupo ko kasi sila din yung we feed off each other. So gawin natin to, kailan ka pwede, yun. So basta may time kami. Laging availability ang problema sisingit namin. Ang problema talaga yung availability. Problema talaga kasi si Ryan Ventura night shift siya kaya pagdating during the daytime, father mode siya. So kailangan niya hatid yung anak niya ngayon. So he's like running on fumes, like running on like 2-3 hours of sleep. Nakita ko kasi nag-meet kami, nag-uusap kami. Yeah, he's really like iba. So si Armamento rin gano'n, like full mode, full father mode kasi his kids are still in school and stuff. So tapos he makes music. Parang pansin ko, kuya, ina-address mo sila palagi ng first, yung full name nila. Doon ba kayo nasanay ever since? Ganun tawagan nyo talaga, full name? Hindi, I say that kasi si dalawang Ryan So Ryan Ventura, is Ryan Armamento. So when
when we talk to each other, like kami-kami lang, oh, Rai, ikaw si Rai, siya din si Rai. So, pero for purposes of like this podcast, I have to say Ryan Ventura so that he can be easily identified. And then, kasi dalawang Rai. Pero pag kami lang, oh, Rai. So like, you know, tapos si Joseph, Joe. So, solid. Tsaka yung ano kuya, nakita ko, yung isang music video na parang about love, all love, parang ganun, yung kasama niyo yung pamilya niyo, yung kasama niyo yung mga anak niya, tapos ikaw kasama mo sila, yung family mo. Anong track ba yun? Yun din ba yung Never Stop? That's also Never Stop. Never so Stop, Never Stop, okay. Yeah, kasi it had two scenes eh. So one was at the rooftop, tapos isa naman, yung binalik namin dun sa park ng Sun Valley. Pero this time around, parang oh sige, my homies kasi was at the park, so let's go back to the same park and shoot part of Never Stop. Pero this time, kasama na namin yung family members. So yan, andun yung mga anak ko. So sila, yung anak ni Ryan. Nostalgic yung park na yun talaga, no, kuya? Yan, okay, malawak yung park na yun. Tsaka, ano yan eh, tsaka yung park na yun eh, daming storya doon. Kaya, pati master plan, na tumatambay doon eh. Wow. Ano pala siya, no? Iconic pala yung park na yun sa history ng Pinoy hip-hop din, kung iisipin mo, no? Master plan, I think, pati si Kiko, even, you know, kasi, di ba, DJ Emily and Francis M, you know, work together. Mm-hmm. So, DJ Emily, si Noel, dun siya nakatira. Like, yung bahay niya, just down the street, sa likod doon, yun yung park na yun. So, may nakikwentuhan din kami ni Kiko noon, tsaka nila Butch back in the day na tumatambay din sila. So, may mga kanya-kanyang storya tungkol dyan sa park. Tapos, yung panahon namin, video. So, dun din. So, nagkaroon ba kayo ng chance magkaroon ng project ni Kuya Kiko? Meron. Actually, SBC and Francis M, ganon? Unreleased pa siya. Yeah, meron. So, yung ginawa namin yung third album, independent album, 2005. Yung ni-record namin yon, gumawa kami ng isang collaboration. So, si Kiko, pumunta siya doon. He laid in his verse. Tapos Johnny Crush, Chinese Mafia, BB Clan. Saan na yung track? It's like 10 minutes long, pare. Like, yo bro, like 10 minutes long. Na kay Ryan Arma, yan, kulitin natin. Nasa kanya yung file. Kaya sabi nga niya, ilalabas. Sabi, dude, ilabas mo na yan. Ang first drop nun, as a matter of fact, baka andun nga yata si Raymond Marisigan eh. Eraserheads. I think he dropped the verse there too. Wow. So si Kiko, so Francis M, like, may verse siya ron. Tapos Johnny Crush. Alam ko si Jeff, Chinese Mafia, si Manong, andon, si Decoy nandon, James, Loki, si Quasi nandon, tapos sino ba nun? Si Simon, si Ali, myself, sino ba? Basta SBC, basta nandun na. Kaya mga 10, 11, 12 minutes yata. 12 minutes. May plano ba si Kuya ilabas yun? Ang chorus nun, ako nagsulat ng chorus, pero ang gumawa ng chorus, ako nagsulat nun, pero ang nagra-rap ng chorus, iba-iba. Ako, si Kiko, Johnny Crush, I think si Loki. So, kada parang 3 verses, chorus, tapos verses, parang haba ng kanta eh. Galing. Bakit tayo nyo ilabas? Bakit kayo ganyan? Ba't pinagdadamot nyo sa amin yan? Hawak, si Ryan yung nag-record nun eh. Nasa sa kanya yung file. So nagkwentuhan kami. Sabi ko, naalala ko yan. Baka hindi mo ilabas. So nagkwentuhan kami. So kulitin ko siya. Dapat ilabas yan eh. O kahit isama nyo dun sa album ng Sun Valley, oh. Kaya nga. So na-record yon 2005? 2004. Thereabouts. Yun yung Dang. Yun. Hindi ko nga naabutan si Kiko doon sa studio eh, kasi maaga siya pumunta eh. So pagpunta ko doon, narinig ko na lang yung verse niya. Okay.
So guys, sa lahat ng nanonood, hanapin nyo si Just Rai sa Facebook, i-message nating lahat hanggang makulitan siya at ilabas niya kasi deserve natin yun, pare. Deserve nating marinig yung track na yun. Ang title nun, Chosen Ones. Dang. Chosen Ones. Chosen Ones to get the job done. Basta ako, sinulat ko yung chorus tapos yun yung naging peg. Kiko, ito, sundan mo yung sinabi ni RJ. Yeah. Tapos, low-key, sundan mo. So nirarap yung iba-iba yung nagrarap ng chorus. Sana lumabas siya at isa kami sa talagang ako personally isa ako sa excited sana lumabas yon. Sana isang umaga magising si Kuya Just Rai na ang ganda ng gising ko, ang sarap ng almusal ko, ilalabas ko tong kanta na to. Si Johnny Crush lang yung nag-represent sa master plan nun kasi siya yung nandito at the time Siya yung kaya personally ni-record niya yung sa vocals SBC, niya. dalawa lang kayo o kompleto kayo? Sa SBC, dalawa lang yata kami nun Kami lang ni si Just Rai tsaka ako lang. Parang, andun ba si Ventura? Andun yata Galing. Limutan ko na. Dapat talaga, dapat talaga lumabas yan, Kuya. Anyway, Kuya, maraming salamat sa pagsagot mo ng mga tanong na yun kasi feeling ko itong episode na to para sa akin to Ayokong hindi ko siya para sa mga fans. Kasi ako gusto ko talagang mangyari itong episode na to kasi ang dami kong gustong matutunan at malaman doon sa era nyo naman ng kayo, yung kung tawagin ko ng bata ako yung mga konyo rappers. Doon sa side na so yun, ang dami kong natutunan at natutuwa ako na nalaman ko siya from you talaga. So Kuya, last question bago tayo dumiretso sa Rate My Bar kasi alam ko marami ka pa rin gagawin. Ano ba to, Kuya? Nung time na pagpasok mo dito sa rap industry hanggang sa ngayon, parang wala akong narinig na balitaan na nagkaroon ka ng beef kahit kanino or meron din hindi ko lang nalaman o hindi lang ganun kalala. Meron din ba? Beef? May part ba ng career mo na nagkaroon ka rin ng misunderstanding with other artists, ganun? Meron din pero hindi naman siya to the point na ginawan ko siya ng track or kung gumawa man ako ng track sa tingin ko basta honest to goodness parang it's just a track na kumbaga kung sino yung patatamaan mo parang lahat parang wala kang pakialam. Pero yung specific na tao naman, parang I don't think na it went to that level na na galit ako sa iyo, i-diss kita. Wala, hindi naman umabot sa ganun. More on lang, parang friendly or competition or so lang na ganun yung mindset ko. Pero sa misunderstanding, okay naman, parang di naman wala naman malalim na ako na nakaaway o may sama ng loob na malalim. I think if I do feel like I stepped on someone or hurt someone, I think I did my part naman to apologize or something. I don't know. Pero wala naman, thank God wala naman ako na Galing. Kasi parang parte ng sa culture natin yan, talagang meron at meron no? So parang mapifeel mo naman yung energy sa iba't ibang mga kasi mga artists hindi naman, I mean, they're artists pero they're also people trying to validate their stand. So yung energy na so I think na over the years naintindihan ko naman yan Pero thank God wala man akong nagkaroon ng beef na malalim. Kasi ngayon, nakikita mo naman siguro yung hip hop scene after nyo at least nung yung mga sumunod na hanggang etong ngayong generation na to, halos laging merong mga beef, diss tracks, away-away, laging may mga ganun na, no? Nakita mo naman siguro. Yeah, siguro sa akin kasi with utmost humility, parang I look at everyone, parang gusto pag I may sound arrogant maybe sa rhymes or so, or maybe sa itsura ko. Pero a big part of me is I walk in there as a fan. You know, I always
look at folks and I parang ikaw, yung sabi mo na inaaral ko to, gusto ko makita ano yung yun, parang I'm coming from a fan standpoint because I love music. Kaya, and I listen to a lot of guys even today. You know, like Hev Avi, Flo G, you know, of course, Loni pa and like Aris. You know. Like, Pero so, ang galing lang ng ano, no? Kumbaga, since kayo yung mga parang mga kuya namin sa industry, kumbaga parang kitang-kita mo yung evolution ng music, eh, no? From nung pagsisimula nyo hanggang sa ngayon. Paano, hindi ba siya, since gumagawa pa rin kayo ng music, Kuya Roy, hindi ba parang pressure, hindi ba kayo nape-pressure or something like that na, alam mo yun, or you just stick to what we do, parang ganito. Kasi syempre, yung mga pen game ng tao ngayon, baka may pressure kayo nararamdaman na gusto nyo sumabay or something like that. Well, I'm telling you, yung mga artists ngayon, man, yung pen game is, whew. So, yung pressure, meron siyang pressure. Meron siyang pressure kasi parang ang gagaling magsulat ngayon ng mga artists. Like, blows my mind. Yung talino, yung delivery. So, may pressure siya, pero I don't really dwell in that part kasi meron pa rin ako kasi I mean humbly komportable ako na sa kakayahan ko na gumawa. So whether I'm like earlier I mentioned I'm in uncle mode, like I accept that. Like, I accept ko ano man yung so I just stick to my thing. Pero there's some pressure there na parang oh man. Pero kung hindi ko pinipilit, I don't want to do anything na beyond my comfort zone naman. Maybe it's more like hinahangaan ko more than pressure. Like, oh man. Kasi pero kahit naman let's say ma-pressure ka or what, meron kayong parang ito yung certain niche nyo no, na parang okay kami dito ito kami, parang hindi namin kailangang ibahin kasi ito kami. Parang ganon. At the end of the day, parang ganon yung kalabasan. Pag sumulat ka na tapos ni-record mo na parang, well, ito yung style namin, ito yung yes. More on your ear, you keep your ear open. Oh man, like this is strong. This guy is good. This guy is good. Like man. Pero pag ikaw na gumagawa, parang ito lang yung kaya ko. Ito na ako. Kasi naging issue yan kuya sa mga ibang old heads natin sa hip-hop tsaka yung mga bago. Kasi there was a time, I think it was pandemic days or after pandemic na parang nagkakaroon ng let's say iringan between yung mga kuya natin at tsaka yung mga bagong generation na ang sabi nung luma, ito yung tunay na hip-hop. Tapos, siguro nakakarating naman sa iyo, 'di ba? Tapos yung mga newer generation, kasi yan lang yung kaya nyong gawin, hindi na kayo makasabay, something like that. Kayo wala naman kayo naging problema doon, like parang being one of the pioneers, parang hindi nyo naman naiisip na parang naatake tayo nito mga bata na to, parang ganun. Ako hindi ko tinitingnan yan sa ganong perspektibo. Kasi sa lente ko, from my lens, yung sinabi mo kanina, the pen game. Yes. Doon ako nakafocus. Yung pen game nito, parang yun na yun. Kung yung pen game nito, I hear one verse from the person, and then kung ano man ang niya, sinasabi niya rin about relationship, kung ano man, o ano yung kasi yung pen game niya, pasok siya sa mga pockets, ang ganda ng rhyme niya, ang ganda ng cadence niya. So doon na ako, parang this guy is good. Yun lang, hindi ko na good music is good music, parang ganun. Good music is good music sa akin. Even if it's not my type of beat per se, or kasi like sa akin parang this guy old school boom bap, pero kahit basta akin yung pen game, even if it's in a different type of vibe, yung pen game sa akin. So, yun.
Sabi nga ni Looney, So, parang hindi nalalaos ang lyricismo eh. So kahit anong vibe yeah. yan, yung pen game mo, yun at yun. Parang ganun. Man, I had I love Looney. I love talking to Looney. And I have a couple of meaningful conversations sa kanya, and na-inspired din ako sa kanya. Yeah. Ang galing, kuya. Sobrang salamat at pinagbigyan mo ako dito sa episode na to. So I guess pagka hindi ka LJ, ikaw ay si Attorney Roy Sinieres. So dun mo lang, bukod sa pagiging tatay of course, so yun yung pinagkakaabalahan mo, music, family, and yung pagiging abogado, no? Yes, sir. Nice. Ang galing. Yes, sir. Ang galing. Natutuwa ako kasi yung kagaya nung sinabi ko kanina, parang bihira kasi dito sa path natin na magkaroon ng makakilala ng abogadong rapper. So sa Pilipinas hindi ko alam o kung may kilala ka pang iba, pero feeling ko ikaw lang. May kilala ka bang iba na nasa same field mo? Well, meron siguro yan. Hindi pa natin nakikilala. Pag nandito kuya, mag-enroll ako ng law para Go. May ano ka ba? May own law firm ka, kuya? Yeah, I have my law office kasi I'm a solo practitioner. So may law office ako dito sa Las Piñas. Tapos pero meron akong mga fellow collaborating lawyers pag depende sa kaso. Mga classmate ko, tapos may mga law firms, so nagko-collab din ako. Pero for the most part, solo practitioner lang. Solo practitioner. Kasi I want to grow sa sarili kong pace. I see. Kuya, did you join any law fraternities nung nasa San Beda ka, ganyan? Kasi dati pagka law student ka, parang hindi naman, pero parang required na may law frat ka eh. Oo nga. Ang dad ko, he was the founder or one of the founders ng Lex Taliones fraternity sa San Beda. So, yung nag-enroll ako sa San Beda, sila yung unang fraternity na nag-welcome sa akin doon. Kaya lang, sinabi ko sa kanila na hindi pa ako ready because when I entered law school, frankly speaking, it was in the back of my head kung tatapusin ko ba to, hindi. Sayang naman. Kasi I was into music eh. So, naglabas ako ng solo album tulad na mention ko kanina. So, parang ayoko na, I don't want to dip my foot into something na alam ko na hindi ko mabibigyan ng 100%. Kasi hanggat tumagal ako sa law school ng third year, na parang loner lang ako doon, parang nawala na yung panahon, naiwan na yung parang dapat sumali ka, no? Ano ka pa lang eh. Parang nawala na, parang tinalikuran na nila ako or so. Or parang tumahimik na yung hindi ka na kinulit, kumbaga. Hindi na ako kinulit. So, bahala ka sa buhay mo. Isa ka dyan. Parang ganun yung nafe-feel ko sa mga... That was the same fraternity ni former President Rodrigo Duterte. Yeah. Kasi na-mention yata ng father mo yata or ni former president na parang brad sila sa Lex Taliones nga eh. So, makabrad sila. Naalala ko. Yung mga fraternity, yung mga members ng fraternity na malalaki yung mga personality, malalaki yung mga secretary, ganyan. Yung mga nakakausap ko sila, I encountered them nung wake ng dad ko. Tapos naririnig ko yun, dapat sumali ka, dad mo, ikaw. Hindi. I tell them the same thing I told you. Sabi ko, hindi kasi ako ready lang kasi alam ko, magda-drop out ako ng law school eh. Hindi mo inakala na itutuloy mo talaga ng seryoso. Hindi ko inakala. Hindi ko talaga inakala. Hanggat dahil lang sa dad ko. Sige. Next thing you know, third year na ako. Fourth year na pala ako. Oh my God, magre-review na ako. So parang nakalimutan ko na yung sa frat. Tuloy na ako na parang mag-isa na ako, loner lang. May mga tropa, may mga kaibigan. Pero hindi ko na pinuntirya yung part na yun. Galing na ano ko lang kasi dati nung nasa Menjola, syempre may mga brads din kami sa San Beda na sa mga order of law. So parang kaya ko siya natanong kasi parang since lawyer ka, parang if not lahat
parang majority ng kakilala kong nag-law or ano, laging may kadikit na law frat eh. Parang ganun yung culture sa law eh, no? Pero ako thankful ako, bro, na marami akong kaibigan na Lambda. Meron akong kaibigan na Leonum. Tapos may mga kaibigan din ako na Leones. So, for me, doon na lang ako nakasandal sa aming pagiging kaibigan. Kaibigan, naalala ko yung mga Lex Leonum dati kasi saka member of the bar. Kasi pag member ka ng bar, as a lawyer, fellow lawyer, parang meron kang certain connection to that extent. So doon na lang ako nakasandal na parang kung kailangan man o kung kailangan nyo man ako, ito yung ating relationship, magkaibigan tayo. So ganoon na lang instead of joining or being a member. Kasi naalala ko dati, every September yun pag bar ops, sumusundo kami sa Lasal, sa Taft. Every bar ops, parang required kaming sunduin yung mga nag-e-exam sa frat namin. So pumupunta kami doon. Masaya rin. Masaya. Basaan, mga ganun. Malaking tulong yun. Actually, madaming advantage naunawaan ko yun yung pag hindi pagsali. Pero sabi ko, pinanindigan ko nila kasi parang lumipas na. Hindi ko talaga akalain na matatapos ko yung law school. Pero galing, at least meron tayong LJ na abogado sa rap scene. Di ba? Galing. So kuya, maraming salamat at pinagbigyan mo ako sa makabuluhan na kwentuhan. Diretso na tayo sa Rate My Bar bago natin tapusin ang ating show. Kuya, magbibigay lang ako sa'yo ng mga ilang linya mula sa mga random na rap artist at ipaparate ko lang siya sa'yo, 1 pen being the lowest and 5 pens ang pinakamataas. Okay. Pero disclaimer lang, hindi porket Rate My Bar siya talagang bar na lyrical or let's say technical yung writings. Sobrang random lang nung pagpili namin ng mga 4 lines. Okay? Ang unang 4 lines na ipaparate ko sa'yo, ito, pabasa na lang po. Probably give it 4 pens. Kuya, pag pwede mo siyang basahin talaga para marinig lang din nila. Okay. Sa akin, maraming gustong sumabay. I suggest toughen up kasi my rhymes are missionary, never fucking up. See through MCs na parang acetate and my punch will make them run na parang hand grenade. I love the metaphors. Very creative yung metaphors niya, yung kanyang vision sa na gusto niyang sabihin, kung paano niya i-connect. Ang ganda ng kanyang metaphors. Ang lumabas sa akin yung sa missionary, never fucking up. So that was a good description. And acetate, to see through folks like acetate. Yeah, man, this is very creative then. 4 pens ang binigay. I give it a 4. I give it a 4. I give it a 4. Medyo I'm a tough judge. But I like it. So 4 pens ang binigay ni Kuya LJ sa mga linyang to galing kay Hotnix. Oh, yeah. All right. Yeah. Hotnix, that's my boy. Hotnix, yeah. 4 pens. Bawal daw yung 4.5, so I'll stick to 4. 4, yeah. I'll stick to 4. Next 4 Kasi lines. Baka sabihin niya, I'm too like generous. Maybe on the next one. Magaling din to si si Hotnix. Kaso parang nawala siya huminto siya, then parang nag-focus siya sa parang MMA, then parang into game siya ngayon yung parang Street Fighter tournament, parang sumasali siya sa mga ganun. Yeah. Kita ko rin sa baby ko. Shout out, Next. You're unbelievable MP. Next 4 lines ito, kuya. Nagpalit lang ng gulong na sa pagre-retire ngayon mas kasero at may nag-iingay. Wow, it's pretty deep. That's deep. That's a deep poetry. I'll give it 4 pens too. 4 pens. Give it 4 pens. Gusto ko yung ginamit niya dito, nagpalit lang ng gulong sa pagre-retire. Maganda, creative yan. Utak niya rin. So he used the word pens. retire. Give it 4. Yeah. 4 pens ang binigay ni Kuya LJ sa mga linyang to galing kay Zik ng Squatter House. Mga kagrupo nila Delo.
Oh, okay. Cool, man. Yeah. Next 4 lines, kuya. Ito po. Ano ba, basahin ko to? Yes, please. Okay. Sa dami ng pare-pareho, paano kang may iba kung ubos na ang katas, meron pa bang mapipiga? Nice. Kung meron kang kung meron kang nalata, paano ka mahina? Kung sino, kung meron pa bang... Alright. I'll give it like a 4 because the pockets are there, and nakita ko yung pinanghuhugutan niya. Yeah, I'll give it a 4 pence. 4 pence. Alright. So, 4 pence na binigay ni Kuya LJ sa mga linyang to galing sa artist. Sino nga ba to? Na nag-comment sa ating Facebook post. Ang artist name niya ay D1. D1. Yeah. Man, shout out, man. That's some deep poetry. That's good. That's good writing. Alright. Next 4 lines ay eto. Tisod man ay palaging babago. Tuloy lalakad hanggang makarating sa malayo. Payapak man, walang mamahalin na sapatos. Yan naman akong mga paanan di napapagod. Wow. All right. This is good. I give this 5. 5 pence. 5 pence. Kasi yung kanyang, lalo na yung nakayapak man na walang mamahalin na sapatos, meron naman ako mga paanan di napapagod. That, malalim yung linya na yan in terms of depicting yung buhay ng tao. Na tayo ay we're placed in a situation, underdog tayo, pero tuloy lang ang laban. So this is actually this last line, or this line right here, pwede maging statement, ano yan, some statement stuff. Yeah. It's good. Galing. I give it a 5. All right. So 5 pence na binigay ni Kuya LJ sa mga linyan to galing sa nag-comment sa Facebook post ko. Ang artist, ang pangalan ay, I think this is his full or real name, Edzi Villarmente. Oh, really? Man, good job. Edzi Villarmente. Good job, pare. Good job, bro. Second to the last 4 lines. Ito, kuya, pabasa na lang ulit. Mayabang na bunga, mayabang duda, magarbong resulta, ang nakaabang at dapat makuha. Salamat. Pagkasundo ko, isip at puso, wala na tong hintuan hanggang makarating ang dulo. Wow. Alright. Galing din. Kasi pa yung first impression ko rito, yung pinanghuhugutan niya, malalim. This is a poetic line. I would give it I'll give it 4 pence. I would give it 4 pence. Alright. So 4 pence na binigay ni Kuya LJ sa mga linyang to galing sa artist ng pangalan ay Kenny Penny. KP. Alright. At ang last 4 lines, kuya, ay ito po. Sa mundo't iba't ibang klase ang mga tao meron dyan. Itutulak kung saan may pagbabago, kilalanin at suriin ang kanilang mga payo, may iba pang mihila sa putik kung saan mabaho. Wow. That's good writing. That's, man. Parang bagay ito sa sa profession mo, kuya. I give this a 5. I give this 5 pence. Kasi yung linya na nag-impact sa akin is kilalanin at suriin ang kanilang mga payo, may iba na humihila sa putik kung saan mabaho. That is some real shit. That's some real talk shit. Hindi mo pwedeng kontrahin niya kasi totoo yan. And the way he said it, it's a he, right? Yeah. The way this person said it is, maganda to. This is
Magaling magsulat to. 5 So, pence. 5 pence. Hey. So 5 pence na binigay ni Kuya LJ sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay JMT. JMT Tahaw. I think, JMT, man, Yeah. best of luck sa music career mo. Yeah, laki ng laki ng mako-contribute mo. with yung your iba writing, kasi Kuya, okay? mga battle MC din eh. So, Oh, really? yung iba Oh, battle man. lines probably yung mga kino-comment nila. So, ayun. At yun ang Rate My Bar, Kuya. Salamat sa pag-rate ng mga linyang yan. Sa lahat ng nanonood ngayon at gustong sundan si Kuya LJ sa mga social media, meron tayo dito sa Facebook niya, Il-J, at sa YouTube niya, Il-J. Kuya, active pa ba tong YouTube account mo na to? Oh, bago lang kasi siya eh. So, I'm starting from scratch again. Kaya wala pa akong mga subscribers. It's like fresh page. So, it'll help if you guys kind of like, subscribe. Thank you. Ilalagay natin sa description link yung mga sa description yung mga link ng mga socials ni Kuya LJ. Sa lahat na nanonood nito, subscribe na lang din siya, tsaka i-follow natin para mas masundan natin yung mga projects na ilalabas. Kuya, bago tayo magpaalam, baka may mga gusto kang additional na kahit nasabi na natin kanina, may mga may promote or pasalamatan dyan. Salamat sa Crown for Crown Manila. Crown Manila for the sick ass, cap. Ang ganda. Shout out kay my bro Tiny. More Thank power you, to you, sir. bro. Shout out sa sumusuporta sa SBC tsaka sa music namin. And all the artists out there na, man, too many to mention, but man, I give so much love to everybody kasi importante. Ako, sensitive ako sa music in terms of like my escape, and I love listening to a lot of stuff. And I just want to give good vibes to everyone. So thank you, Yeah. Tiny man. Thank you, bro. Salamat din Kuya. At bago tayo tuloy magpaalam, gusto ko lang muna magpasalamat din sa mga sponsors na patuloy na sumusuporta dito sa Rate My Bar. Big shoutout syempre sa Crown Manila, kay Nico Manning, Shift Clothing, Master Garage, Walsi Coffee, El Paborito, Carbogetti by Austrias, DRK Sportswear at Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. And kung bago ka lang dito, click mo yung subscribe and notification button dyan para mas maging updated ka sa mga bagong episodes na ilalabas ng Rate My Bar. Nasa Spotify din tayo para sa mga driving guys na ayaw manood. Pero kailangan nyo mapanood para makita nyo gaano kami kagwapo ni Kuya LJ. Pwede na rin pala manood sa Spotify. May video na rin nga pala doon. So yeah, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Season 4 ng Rate My Bar. Ako si Tiny Montana, kasama ko si LJ ng Sand Valley Crew at nanonood kayo ng Montana TV. Salute!